Kaibigan, topic natin, top 12 warning signs ng mga serious diseases. Bali, itong listahan natin ng top 12 diseases, ano po yan nakalista yan sa top mortality sa Pilipinas. So, naka-record yan sa DOH natin kung ilan namamatay sa bawat sakit. So, ito talaga yung kinamamatay ng Pilipino. Kaya babantayan natin itong top 12. O, tingnan natin ano number 1? Number 1 sa lahat, heart attack pa rin talaga. Okay? Sa isang araw, around 280 na Pilipino namamatay sa heart attack. Lumang data, baka 300 na ngayon. So, pag heart attack, ayan, sumasakit ang dibdib. Although, yung iba, parang hindi natunawan. Pero basically, kailangan medyo mataba, medyo overweight. Lalaki, mas prone sa heart attack, pero pwede rin sa babae. Yung iba nasusuka o parang may nararamdaman dito. So, ang problema lang sa heart attack, yung iba sasabihin, Dok, wala naman ako naramdaman dati. Bakit bigla siya namatay sa heart attack? Medyo traitor yung sakit Hindi natin alam kung kailan nagbabara yung mga ugat. So, basta pag diabetic, mataas ang cholesterol, overweight, stressful yung job, makikita mo naman stressful, pwede ma-heart attack. Lalo na pag edad 40, 50, 60 pataas. Yan. Kung may mas hinihingal, pwede rin yan. Number 2, killer disease sa Pilipinas, stroke. Diba? Ang dami na stroke ngayon. Kala mo, okay na okay ka, healthy, pero walang makakaalam Baka biglang ma-stroke na lang. Kasi ang stroke, biglang may nagbabara sa utak natin or biglang may dudugo. Diba? Baka may aneurysm. Hindi natin masabi. So, pag stroke, parang ganito, nag-iiba yung sa muka. Nagdudroop. Bigla-bigla, hindi makasalita. O hindi maggalaw yung kamay. Yung iba, nakaupo, biglang nahihilo na lang. Hindi natin alam, stroke pala siya. Kaya ang mga signs ng stroke, sudden numbness, difficulty speaking, yan ang top 2 killer sa Pilipinas. Kaya ang dami nababalita natin. Risk factor, yung pa rin, high blood. Okay? Dapat makontrol ang high blood. Kasi pag hindi na-control yung high blood, prone to stroke, prone to heart attack. Yun talaga yon. Number 3, ito magugulat kayo, mga sakit ng mga babae. Reproductive health problem. Ano to? Problema sa matres, mga uterine cancer, cervical cancer, ovarian cancer. Yung mga iba, infection, dysmenorrhea, may mga infection sa puwerta, pwede rin. So, ang sintomas nito, may vaginal discharge. O masakit pa nagtatalik. O sa pag-ihi, may problema. So, marami yan. Female problems. Dumudugo. O madalas kung regla nila, hindi naman regla pero matindi ang dugo. Abdominal pain, nasusuka, pwede rin yan. Nilalagnat. Namamayat, pwede rin yan. Number 4, very deadly, breast cancer. Diba? Mainly sa babae. So, any bukol na makakapa, ano ang warning sign? May bukol sa breast. Diba? Kailangan na-examine yung breast. So, pag may nararamdaman, kahit maliit lang na bukol, papacheck natin agad. Kasi napakataas ng breast cancer sa Pilipinas, around 10% sa buong Asia, tayo pinakamaraming breast cancer. Kaya nga, I'm sure may kilala kayo na nagka-breast cancer. Tsaka minsan pabata ng pabata, 30 years old, 40 years old, 50 years old. Papacheck tayo sa surgeon or sa OB. Pwedeng OB-GYN or sa surgeon. Yan, More alcoholic, smoker, diabetic, mas prone magka-breast cancer. Lalaki pwede rin magka-breast cancer pero mas maliit ang tsansa. Paano maliit ang breast tissue ng lalaki? Number 5, ito common to sa Pilipinas. Lung cancer and lung problems. Yung, diba, hirap huminga, laging may plema, may dugo misa sa plema. Emphysema, very common yan. COPD, emphysema dahil smoker.
'Di ba? Ang dami naninigarilyo. Ngayon, vaping. Vaping, papunta rin dyan. Lung cancer, ang dami rin sa Pilipinas niyan. 'Di ba? Hindi lang to, tuberculosis, ang dami sa atin. Pollution, sigarilyo, unhealthy foods, lahat yan. Lung problems. Usually, mas hingal o may huni. May huni. Difficulty breathing, hirap huminga. Lung cancer, siyempre namamayat. Tapos sa x-ray, makikita. Number 6, very common din to, mga problema sa tiyan. Okay? Kung mga ulcer lang, wag lang yung malalang ulcer. Kasi pag malalang ulcer, dudugo eh. O pag may gastric cancer, dudugo. O may colon cancer, dudugo din. May problem. Namamayat. Pero yung mga heartburn, GERD, dapat makokontrol natin. So, mga digestive problem. So, kung pabalik-balik yung problema sa tiyan, lalo na pag nagbago yung kulay ng dumi. O ang dumi mo kulay itim. Ayan na lagi ko binabantayan. Pag ang dumi mo kasing itim nito, parang yan, gayang kaitim. Yung black tarry stool, iba yung amoy ng may dugo. Ibig sabihin yun, yung dugong pula naghalo sa acid kaya nangitim para siyang dinuguan. Pero kung fresh yung dugo, pwedeng almoranas yun. Stomach cancer. Number 7, kidney problem. Kidney problem, kidney stone, UTI, prostate problem, prostate cancer, lahat yan. Sa pag-ihi natin, malaking problema din to. Maraming may ganitong sakit. Paano maiwasan? Dapat maraming tubig inumin. Damihan yung pag-inom natin ng tubig. Ayan, Ano sintomas? Masakit sa pag-ihi. May dugo sa ihi. Yan. Hindi makaihi. Skin cancer, binabantayan din. Okay? Kung mga nunal na malalaki, o mas malaki dito dapat, 6 mm. Pag malaki yung mga nunal, gaya na itsura, pwedeng mga skin cancer to Pwede mo focus, Doc Lisa. Ito yung mga possible signs ng melanoma. Iba itsura, Iba itsura niya, Hindi siya bilog lang, Kung makinis na bilog, baka hindi. Katulad nito, iba yung borders, So, possible skin cancer, yan. Risk for skin cancer. Huwag magpa-araw. Yung gusto magpasunog sa araw lagi, hindi po maganda. Number 9, joint problems. Hindi naman nakamamatay, pero syempre, kung laging may osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, ano pa rin yan? Maproblema. Hindi ka makalakad, mahina katawan, di ba? So, dapat magpapapaya tayo. Mag-iingat din na hindi ma-aksidente. Number 10, ito dumadami. Mental health problem, depression, bipolar. Yung bipolar, biglang nagwawala. Personality problem, yan, So, yung laging binabangungot, okay? O laging masama loob, o kung ano-ano pumapasok sa isipan na masama, ingat po tayo sa ganito. Okay? Lalo na ngayon yung hindi kaya yung stress. Diba? Ang dami natin nababalitang mga kabataan, hindi na makaya yung stress, masama ginagawa sa sarili. Okay? So, yan ang dumadami ngayon. Depression, mental health problem. Number 11, headache. Okay? Headache, pwedeng tension, headache lang, kung dito lang, minamasahe. Merong migraine na parang humihilab. Gumagaling din naman yung migraine. Pero ang ayaw natin sa headache, yung may bukol. Diba? Yung napapanood sa mga teleserye, biglang may brain cancer. Ang headache ng brain cancer, pasakit ng pasakit ng pasakit. Yung sabihin, this month, ganito kasakit. Next month, mas masakit. Next month, pasakit ng pasakit. Patindi ng patindi, yun pwede. Tsaka hindi natin alam yung bukol, baka mas naduduling, nawawala ng balance. So, pwedeng brain tumor, brain mass, o pwedeng stroke din yan. And lastly, babantayan natin itong overweight. Yan. Overweight, diabetes, high cholesterol, pag hinayaan yan, di rin maganda. Okay? Yan overweight. Kasi pag maraming kinakain, sama-sama na yung sakit. High blood, sakit sa puso, diabetes,
Yung iba may problema sa pagkain, yung hindi makontrol, kain ng kain, bulimia, ayun o. Kain ng kain, tapos nalulungkot, nadidepress, tapos mag-exercise, tapos yung iba sinusuka pa yung kinakain nila. So ito mga eating disorder, meron mga tinatawag na binge eating eh. Yung kakain ng marami, tapos nagigilty, sinusuka nila. Merong mga eating disorder din yan. Okay? Actually, itong eating disorder, medyo may connection din sa mental health problem. So ito po yung mga top 12 na very common na sakit sa Pilipinas na kailangan natin bantayan para maging mas healthy po tayo. God bless.